106.7 Energy FM. Hello, hello, everybody! Yes, yo naman! How do you like my curly hair? My golden Goldilocks hair. Ay, nako, grabe. Ang dami nangyari today. Pero naitawid pa rin natin na hindi halata at mukha tayong masaya kahit di tayo masaya. Alam nyo yun, yung tinatawid nyo yung buong araw kahit maraming problema, kahit maraming mga nangyari sa paligid nyo, pero itatawid nyo pa rin yun kasi nga, life must go on, di ba? But anyways, ayun na nga. Nagbabalik na naman po ang nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yon, si Gandang Kara. So welcome to the show and welcome to our live. Live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, hanapin mo na sa Facebook ang Energy FM 106.7. Tapos kapag nakita mo na yan, please like and share para makita mo naman yung kulot ko today na gawa na naman courtesy of Tita Cora and team and Ligaya. Oy, birthday nga pala ni Ligaya today. So, maligayang kaarawan kahit wala kang wish. Kahit wala kang wish ngayong araw na ito, bukas na lang yung wish mo. Oo. Anyways, ayan. I thank you sa mga nagsasabi ng pretty. Oh, thank you so much. Ayan, actually nagva-vlog ako today. Abangan niyo yung vlog ko dito. Ayan, oh, kasi hindi niyo alam kung ano yung mga struggle behind the camera and behind every show na ginagawa ko. Kung ano yung mga nangyayari talaga sa paligid. Ano yung mga ngaragan moments, yung mga problema moments. Naku, ganun talaga sa likod ng camera. Abangan nyo po yan sa aking vlog. Anyway, subscribe nyo na rin ako sa aking YouTube channel. That's Gandang Kara. Okay? Pero ngayon, concentrate muna tayo sa ating story. Pero bago ko sabihin yung story natin, eto muna, paalala na naman po sa ating lahat, sa mga coffee lovers out there. Naku, alam nyo ba na meron tayong MX3 Coffee Mix. Ito po ay may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na sucralose sa tinatawag. Ito po ay hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. At para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan, kamukha ko doon si Cristina Gonzalez. Oy, thank you naman. Alam nyo ba na nakakausap ko yan si Miss Cristina Gonzalez? Sabi ko nga mag-collab kami, parang hindi magtagpo yung schedule namin. Oo. Bagay daw sa akin yung mga pakulot ni Tita Cora. At hindi lang pakulot Look at my paki-focus nga sa sa makeup ko. Paki-zoom. Paki-zoom sa eyes. Pipikit ako, ayan. Yarn. Pwede na po siya mag-makeup sa akin kapag ayan, nagzo-zoom, lumilinaw ba? Ayan, nakapikit. Kita nyo ba? Oh. Okay na yan, i-zoom out niya na. So anyways, hello po sa lahat ng live viewers natin ngayon on Facebook at sa lahat din po ng mga nakikinig sa atin sa kanilang bahay, sa kanilang trabaho, sa kanilang eskwelahan o kung nasaan man kayo ngayong araw na ito. Keep safe everyone at kung may mga problemang dumadaan, huwag kang mag-alala, dadaan lang yan. Makakagawa pa rin tayo ng paraan para maitawid yan. Actually ako, ang update naman sa akin, may emergency po ako kanina kasi yung aking lola ay nahilo tapos natumba. So nung natumba siya, nag-worry talaga ako. Actually hanggang ngayon nag-worry ako. Dinala na po siya ngayon sa ospital. Ang worry ko kasi na last year siya po ay naoperahan ng malaki sa kanyang binti. So ngayon na natumba siya, syempre natamaan yung binti, yung bakal sa binti, delikado kasi yun. Syempre hindi na yun pwedeng mabuksan ulit dahil kabilin-bilin na ng doktor na mag-iingat na sa paglalakad, sa lahat ng mga gagawin. Kasi pag natumba na naman yun, delikado. Kasi fresh pa yung sugat nun. So yun ang sana maging okay din ang lahat mamaya. Pero the show must go on. Ayan. Kaya andito pa rin po ako sa inyong lahat with matching smile na hindi halatang may problema. Tag nyo na yung mga kaibigan yung maraming problema sa mundo pero hindi halata. Diba? Hindi halata. Bakit? Kasi pinipili nilang itawid.
pinipili nilang mag-smile pa rin sa kabila ng lahat kasi that's life eh. Wala talaga tayong magagawa sa mga problema natin. And speaking of problema, ito, isang problema na naman ang kakaharapin natin ngayon. Dito po yan sa ating Sincerely Cara. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Ang story natin ngayong araw is a story of, again, cheating. Dito lang yan sa Sincerely Cara. Kapag tayo ay nakapili ng taong mapapangasawa natin, ibig sabihin nun, gusto na nating lumagay sa tahimik. At ibig sabihin din nun, nahanap na natin yung the one. Or yung taong pakikisamahan natin habang buhay at magiging masaya tayo sa kanya. Pero paano nga kaya kung yung taong napili natin, yun pa pala yung magdadala ng bigat sa atin at sakit. Ito ang story ni Paula. Meron siyang asawa at yung asawa niya merong tinatawag na girl best friend. At dahil nga best friend, ang niisip natin best friend niya lang yan. Pero paano nga kaya kung hindi pala? So, madalas siya nagkaroon ng pagdududa, pero tinatawid niya. Hanggang sa dumating sa point na yung status ng marriage nila ay hindi naging maganda. Nagkahiwalay silang dalawa. At nung time na magkahiwalay silang dalawa, lagi niyang iniisip na, what if i-message niya yun? Kasi tuwing may problema kami, yun ang sandalan niya eh. What if magkatuluyan sila kasi nawala ako? Hanggang sa nagkabalikan ulit silang dalawa. At nung nagkabalikan silang dalawa, marami siyang nabasang chat at na-discover sa friendship kuno nung asawa niya at nung girl best friend nito. To the point na sobrang sakit para sa kanya. Kasi parang yung duda niya, yung instinct niya before, totoo pala talaga. But until now, mag-asawa pa rin sila. Pinili niyang magstay. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hi DJ Cara, itago niyo lang po ako sa pangalang Paula. Just wanna share my story about sa girl best friend ng asawa ko since 2015 pa sila. Naging kami ng asawa ko noong 2021 and lagi ko nababasa yung convo nila na sobrang sweet nila to the point na lagi silang nag-I love youhan. As a girlfriend noon, hindi ako naging comfortable sa friendship na meron sila. So sabi ko sa asawa ko ay iwasan niya. Ginawa naman niya. Then bilin ko si girl, mga ilang buwan lang nabuntis ako. Then April 18, 2022, last year lang, nag-away kami ng asawa ko. Lumayas ako sa kanila, never ako nag-reply sa mga chat niya. Then, lagi ako nag-overthink na baka nag-uusap nga sila nitong girl best friend niya. Dahil madalas niya yun nagiging takbuhan tuwing magkaaway kami. So ayun, nalaman ko noon na gumagawa siya ng dami account and nakikita ko na yung friend niya doon is yung girl best friend niya at yung ate nun. Doon ako na-depress. Buntis ako that time and sobrang sakit nun. Ewan ko bakit ako epektado pero kasi alam ko na hindi tama yung ginagawa nila bilang magkaibigan lang. So meron akong friend din itong girl best friend ng asawa ko. Pinachat ko siya sa kaibigan ko asking kung nagkakausap ba sila ng asawa ko pero dinenay niya. Then April 15 last year, pumayag na ako makipag-ayos sa asawa ko dahil hindi ko na rin naman siya matiis. Hiningi ko yung dami account niya so Bale, 2 dummy account yung ginawa niya. Hiningi ko yung code ng isang account para buksan ko. Pagtapos ko makuha yung code, dun ko nabasa lahat ng convo nila. Sobrang sakit lang naman kasi ng mga nababasa ko dun sa sinisabi niya na girl best friend niya.
Kaya ikaw, huwag ka magpapatokso Tignan mo ako, nagkamali. Huwag ka na magte-text, baka mabasa Ako na lang magte-text sa'yo. Ingatan mo yung kwintas mo Pag nawala yan, para mo na rin akong winila. Yun yung nabasa ko sa convo nila. Tapos, punong-puno na sila ng sweet pictures and videos together knowing na may nasasaktan silang tao. Alam mo po yun, kapag pinadidistansya mo yung tao, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Nako, relate ba kayo dun sa best friend ko lang yan? Wala yan, kaibigan ko lang yan. Girl best friend lang. Tapos yun pala, totoo. Ay, naku talaga naman. Sinong relate? Dali. I-heart-heart nyo yung mga nakarelate. Mag-heart-heart kayo sa ating live. Tignan natin kung marami-rami rin ang nabibiktima ng ganyang explanation. Na hindi, wala yun. Huwag kang mag-alala. Kasi ano lang yun, kaibigan ko lang talaga yun. Siyempre, ng mga bata pa kami na yung mga magkasama. Diba yung mga ganyang excuse, diba no? Naku, delikado yan, sinasabi ko sa inyo. Anyways, live po tayo ngayon on Facebook, kaya naman, pakishare naman ang ating live at pwede kang mag-comment sa story ni Paula na parang stress na stress, no? Siyempre, nabuntis ka nga naman. Parang the moment na mabuntis ka, hindi na sarili mong iisipin mo yung family na Pero pakinggan muna natin at basahin kung ano man ang masasabi ng ating netizens dito sa ating Facebook Live. Ayan. Sabi dito, yan naman tayo sa BFF minsan BFF pa ang magbe-betray sa'yo Ay, totoo. Sa true to. Sabi ni Ate Jonah, nako, hay talagang sobrang malas yung female friends na yan. Laging may dalang malas at gulo. Girl, from the beginning of your relationship, dapat sinabi mo agad, you are not comfortable na close siya sa best friend ng husband mo kasi, ano yun, nawala na. We are not talking about trust anymore. It's a matter of you not being comfortable na. Yan, pag isipin mo ang kalagayahan mo. At ang importante, ang haba ng naputol na ulit ang haba ng message. At ang labo ng mata ko ngayon, nakalimutan ko kasing suotin yung aking salamin Hindi ko na siya nagagamit ulit. Ayan, at ang importante ay naputol na po ang message. Sabi yan ni Patricia. Ayan. Hindi ako relate pero baliktad kasi yung nangyari sa na-experience ko. Ako po yung naging tulay. Tapos, late ko lang nalaman na both friends ko, sila na pala. Hindi nila pinaalam kasi ma-hurt daw ako. Sabi ni Rachel. Malandi din yung best friend na girl. Di nag-iisip kung pagsisimulan siya ng paghihiwalay ng mag-asawa, sabi ni Jeneline. Nako. Yan ang sinasabi ko pag may mga best friend na babae. Mahirap talaga kapag may babaeng lumalandi sa asawa. Nako, Diyos ko yung babaeng malandi. Alam mong may asawa, kekerengking pa BFF mo. Sabi ni Mami Rosie, na galit. Wag na nga daw kumerengking. Diba? Bakit kasi kumerengking pa daw? Ay nako mga best friend. Ang hirap. Pag nag-asawa na, wala na dapat best friend na yan. Ay, naniniwala ako dito. Sabi ni Mami Elsa, o nga naman, dapat yung asawa mo na yung magiging best friend mo, diba? Sakit naman ng ganyan. Dapat sa mga ganyan hindi na binibigyan ng chance kahit gaano mo pa kamahal. So, ekis nang magpatawad. Ganon. Sabi ni Ate Veron. Honestly, prior marriage is the best thing to do. Sabi ni Ate Arlene. Ay, nako. Kung walang tukso, walang magpapatukso. Sabi naman ni Mami Cynthia. Ay grabe naman to, ipakulong mo yun para hindi na lumandi at nang magtanda siya. Ay pero totoo yan may batas tayo sa ganyan. Choice mo na lang yun kung ipapakulong mo yung mister mo o hindi, di ba? Decision mo na yun, sabi naman ni Ate Melody yan. Once na nagka-asawa na, dapat yung asawa mo na girl or boy best friend para makaiwas sa misunderstanding, iwasan na daw. Lagyan ng boundaries ang relationship sa opposite sex.
once na committed ka na sa marriage, for the boundary ang tawag doon. May boundaries dapat tayo. Erase na po sa buhay mo, te. Cheating na naman, sabi ni Ate Marilu. Short but true. O cheating na naman, erase na agad daw. Ito pa, kausapin mo ang asawa mo at papiliin mo siya, pamilya niya o best friend niya. Kausapin mo rin ang best friend niya, kung mahal niya asawa mo, ibigay mo na ang asawa mo. Pamigay na lang daw, oo nga naman, para wala nang away, di ba? Para matapos na yung problema. Sabi yan ni Ate Marites. Ay, ito. Short but real talk, ilang burner phone pa ang ia-unlock mo para matauhan ka? Oh, let go. Sabi ni Ate Arlene. Nako. That hit me so hard. Ilang phone pa nga ba ang kailangan mong buksan? Ilan pa ang kailangan mong kuntsabahin? Ilan pang pag-iimbestiga ang kailangan mong gawin para lang matauhan ka? Alam niyo yung salitang matatauhan ka kasi hindi yan pwedeng manggaling sa ibang tao eh. Sa'yo yan mismo manggagaling. Kasi mafe-feel mo kapag natauhan na ako, pagod na ako, okay na ako. Sapat na tong lahat na nagawa ko. Doon ka lang mag-iisip na, ay, tama na pala. Pero syempre, pag ibang tao nagsusulsul nun sa'yo, nag-a-advise, hanggat hindi ka pa ubos, hindi mo pa gagawin eh. So minsan kailangan maubos ka muna eh. Pero gusto mo ba na hintayin yung sarili mo na maubos muna bago ka mag-decide? Diba? Well, it's up to you. Pero ang strange feeling lang nun, no? Kasi kung totoong mag-best friend lang sila, hindi aabot sa relasyon. So, ibig sabihin yan, Paula, hindi sila mag-best friend. Kasi, the fact that he cheated is enough to end it. And he crossed the line with her best friend. Bakit he crossed the line? Kasi best friend, iba ang description nun eh. Iba ang description nun sa kalandian. Pero dahil sinasabi nga natin na yung best friend niya ay kinarir niya, hindi na yun best friend. At hindi lang yun yung hindi lang yun yung part na they crossed the line. Hindi lang yung pagiging mag-best friend, kundi yung pagiging mag-asawa yung dalawa. Kinadlangan nila yun, gumit na sila doon. Alam ng babae na may asawa na yung lalaki at alam din naman ng lalaki. But sometimes kasi ang sinisisi lang natin yung babae, di ba? Normal yun eh. Yung galit natin nandun lang sa babae na umiwas kapag may asawa na. Yes, it's true. Pero kasalanan din ng lalaki. Kasalanan din ng asawa mo. It takes two to tango. Silang dalawa ang may pagkakamali. Kasi alam nila pareho na mali. Actually, mas alam nga ng asawa mong hindi ka dapat saktan eh. Kasi ikaw yung asawa niya eh. Dapat he will protect you at all cost kasi asawa ka niya. Sinasabi niyang mahal ka niya. At bakit mo yun gagawin sa taong sinasabihan mo na mahal kita, pero niloko mo? Pero you crossed the line. Diba? Mas masakit yun. And alam nyo, sometimes, yung mga pinakamasakit na pangyayari nanggagaling sa mga taong nakapaligid sa atin. Lalo na sa asawa mo pa mismo, kaya mas masakit yun. Mas kasumbat-sumbat yun. Pinaghirapan natin to eh. Nagpakasal tayo eh. Nagsama tayo eh. Binigyan mo pa ako ng anak. Binigyan mo ako ng idea na sa future eh, tayo yung magkasama. Pinapakitaan mo ko ng mabuti. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. And then boom, suddenly, nag-cheat ka sa akin with your best friend. Nasaan ang pagmamahal mo sa akin doon? Diba? Kung tutuusin, pwede mong sabihin yan sa kanya. But anyways, it's your choice to stay. Dahil until now, magkasama pa rin kayo sa iisang bubong. But sabi ko nga kanina, the fact that he cheated is enough to end it. But sometimes, tayo kasi mga babae, iniisip natin na hindi pa kaya pa niyang magbago, kaya kong tiisin. O kaya naman, may anak na kasi kami eh. Okay na to. Hindi mo na tuloy minsan naiisip kung ano pa yung mas deserve mo. Kasi nga, niisip mo dahil nagkaanak na kayo, eto na yun. And sa kagustuhan mong mabuo ang pamilya, nagsasacrifice sa mga kababaihan. Aminin na natin, nagsasacrifice tayo
sariling happiness natin, sinasacrifice natin para sa anak. Sa kagustuhan natin na wag tayo maging broken family, na buo ang pamilya. And that's really difficult. Para kang dumadaan sa butas ng karayom kung nakikisama ka sa isang taong cheater at hindi ka masaya. Sobrang sakripisyo yung ginagawa mo, Paula. Kaya kung one day mapagdesisyonan mo or mauntog ka na tama na, I will understand you. Kasi hindi yan madali. Kahit sinong ilagay mo sa ganyang sitwasyon, hirap eh. Siguro kung boyfriend, girlfriend lang kayo, madaling pwedeng sabihin na, iwan na lang. Pero pag may anak na, ayan na. Diyan na tayo nahihirapan. And it will always be your choice. Tandaan mo, Paula, a mistake is something that happens accidentally. But cheating and lying are not accidents. They are choices. Sincerely, Kara.